kaibigan, mga bawal gawin sa acid reflux, lalo na acid reflux sa umaga, 'di ba? Baka hindi nyo alam, nagkaka-acid reflux kayo paggising sa umaga. Ano ba nararamdaman? Usually, pagising mo sa umaga, may malapot dito. Tapos yung boses mo parang mahina. Okay? Medyo paos ang boses sa umaga. Parang may plema dito, acid reflux yun. Nagre-regurge yung acid. Minsan pati ipin, pati panlasa ng iba. Heartburn, nangangasim. Diba? Pag humiga tayo, yan. Okay? Ganito nangyayari kasi pag kumain tayo, syempre diretso dito, esophagus hanggang sa tiyan. Merong isang muscle na mahalaga dito. Ito yung pintuan ng esophagus at tiyan natin. Ito yung lower esophageal sphincter, LES. Kailangan ito masikip. Pag masikip to, sarado, hindi aakyat yung acid ito. Acid parang apoy, di ba? Minsan pag naboburp tayo, di ba? Nalalasahan natin maasim. So, hindi siya aakyat. Ngayon, pag itong LES natin, itong sphincter na to ay lumuwag. Pag lumuwag to, aakyat yung acid, paghiga natin, pag malaki ang tiyan, aakyat dito, tapos hanggang dito sa lalamunan, sisirain itong acid, ang ipin, ang vocal cords, hindi na kayo makakanta dahil sa acid reflux. Yan din ang tinatawag na GERD, gastroesophageal reflux disease. Yan. So, nauubo, minsan, nag-iiba ang boses, parang may malapot. Yan, minsan, naso-sore throat. Naso-sore throat ka rin. Madalas to sa umaga. Okay? Pag sa umaga, gagawin natin, sa pagtulog mo sa gabi, dapat 3 hours after eating sa gabi. So, pagkantulog mo alas 10 ng gabi, kailangan siguro mga 6 o'clock, kumain ka na, o 7 o'clock, pinakamatagal. Para 3 to 4 hours. Minsan kulang ang 3 hours eh. Kailangan 4 hours. Tapos pagkakain mo, dapat ilalakad mo pa para mabilis matunaw. Kasi pag hindi mo nilakad, 3 hours lang, eh parang nandiyan pa rin yung pagkain. Kaya aakyat ulit yan. Medyo nakataas yung unan, dalawa, o baka may kama na naitataas, mas maganda. Huwag magpapataba. Ito, mga nakaka-acid reflux, kukwento ko yung mga matatapang na pagkain, alak, kape, carbonated, soft drinks, yan. Yung mga spicy, maanghang, fast food, oily. Pag oily kasi, mas matagal manatili sa tiyan yung pagkain. So, pag oily foods, mas nag-GERD ka. So, ito yung mga iiwasan natin, mga bawal gawin kung may acid reflux. Very fatty, very oily, very spicy, mas matagal yan sa tiyan. Okay, mga french fries, onion rings, bacon, dessert. Pag yan, mas makulo ang tiyan mo. Lalo na mga chips, sari-saring chicherya sa gabi. May soft drinks ka pa sa gabi. Siguro sa umaga, tanghali, kung gusto nyo, pwede naman. Maasim, okay? Pwede naman uminom ng maasim pagkatapos mo kumain. Kailangan kumain ka muna. May laman na yun dyan. O kailangan malabnaw lang. Kung gusto nyo lemon water or orange, medyo malabnaw lang. Huwag todo, kalamansi, orange, ganyan. Kasi pag sobrang asim, minsan acidic eh. Lalo ka nangangasim. Chocolate, depende. Ang chocolate kasi may isang component siya, methylxanthine, pinapaluwag yung daanan, yung sphincter, yung sinasabi ko sa inyong LES. Pag kumain ka ng chocolate, medyo lumuluwag eh. Pag lumuwag yon, mas prone umakyat yung kinakain mo. So, iwas din. Ito, very healthy ang garlic, di ba? Sinabi ko sa inyo, very healthy ang onions. Kaya lang, dapat siguro sabay sa pagkain. O pag medyo yan, mga sili, healthy naman yan. Kaya lang, pag gabi na, diyan mo kakainin, baka hindi ka makatulog. Siyempre, tulog ka, hindi ka makalunok maigi, kaya akyat na akyat yung acid. Kaya paggising natin, may acid reflux na tayo. Nakakasira ng vocal cords. Okay? So, ano mas maganda kainin? Siyempre, mga gulay, pwede kainin, oatmeal, yung hindi citrus, hindi maasim na prutas, karne, isda, egg white, okay naman. Mga mani, pwede rin naman. Huwag masyadong spicy, maalat. Okay?
Dapat nakaupo maigi pag kumakain, dahan-dahan na pagkain, tapos maluwag ang baro. Kung alam ko medyo pangit, pero kung maluwag ang baro mo, maluwag ang pants mo, medyo garter na lang yung pants mo, mas hindi maiipit ang tiyan. Ayan. Pag humiga, medyo nakataas. 3 hours bago matutulog. Ayan. Other tips, huwag magpapataba kasi pag overweight, parang masikip yung tiyan. Pag masikip ang tiyan, mataas yung pressure, aakyat, diba? Pag inipit, ang sikip ng belt mo, ayan, no? Alam mo yung mga iiwasan mo, meron ka ng mga trigger. Sa akin, yung mga tacos, yung mga Mexican food, nako. Masarap ang Mexican food. Minsan nagka-crave ako, pero pag kumain ka ng mga burrito at iba pang taco, parang meron siyang doklisang component na hindi ko alam kung ano Masarap. Kaya lang, meron siyang asim na spice na nakukuluan tiyan ko. Tsaka kung may acid reflux kayo, may GERD kayo, very sensitive ang tiyan nyo. Diba? Ibang tao, kahit anong kainin, pwede. Ilang halo-halo. Pero ikaw, pag nakain mo, sensitive ang tiyan mo. Mas konti kakainin, di ba? Huwag marami bawat kainan, tapos nakataas yung ulo sa gabi. Mga pagkaing fiber, okay naman. Protein, huwag lang mag-overeat. Tigil sigarilyo. Sigarilyo masama din. No? Nakakasira ng lower esophageal sphincter. Kaya umaakyat din. Tsaka tataas yung cancer risk natin. Home remedies, ito, favorite ko lagi, chamomile tea, hot water. Kaya ako inom ng tubig. Yan pala magandang home remedy. Lagi ako may tubig sa gabi. Bago matulog, gumising sa madaling araw, inom ng tubig. Pagising sa umaga, inom ng tubig. Itong tsaa, chamomile tea, tubig din yan. Lahat yan maganda. Okay? Kasi yung tubig, nahuhugasan niya yung acid. Diba? So, kung may acid dito, nahuhugasan niya, nadadilute niya, hindi masyadong magagasgas yung vocal cords. Huwag masikip. Yan, di ba? Magluwag lang. Di ba? Relaxation technique. Nai-stress tayo, may meeting tayo, nagmi-meeting sa lunch. Kasi pag nag-isip ka ng very stressful, dadami ang acid sa tiyan. Pag dumami ang acid sa tiyan, mas aakyat yung mga acid na yan. Positive outlook. Dapat maganda lang outlook natin. Mas kalmado. Kasi pag mainitin ang ulo, may ulcer, di ba? Yung mga boss nagkaka-ulcer. Lagi umiinom ng mga antacid. So, do's and don'ts. Don'ts, itong mga spicy, vomiting, do's, healthy weight, mas maganda yan. Okay? So, tubig din, very important. Gamot pala, may mga gamot na nagkukos din ng na sumasakit ang tiyan natin, mga pain reliever. O baka minsan iinom kayo ng gamot tapos walang laman ng tiyan, di ba? So mas maganda, unless sinabi ng doktor kailangan empty stomach, pwede naman inumin yung gamot after meals. Tapos yung kain natin, regular lang, 5 times a day, mas konti. More fiber, mas maganda. Less salt, mas maganda rin. Tapos exercise, malaking tulong din. Kasi pag lakad tayo ng lakad, mas lumalakad tayo kasi mas gumagalaw yung bituka. Okay? Kung kayo may irritable bowel syndrome, mahangin ang tiyan. Mahangin, punong-puno ng kabag. So maraming hangin, punong-puno ang tiyan, aakyat din yan, mag-a-acid din siya. So pag naglalakad tayo, mas nauutot tayo, mas maganda yung pakiramdam. Tapos mas regular ang dumi. Pag ang dumi mo everyday sa umaga, mas maganda rin. Kasi lumalabas yung utot, lumalabas yung dumi everyday, maganda yan. Para paglabas, hindi mag-iipon yung acid sa tiyan natin. Kasi basically, mas umuutot, lumalabas yung hangin, lumalabas yung dumi, hindi naiipon dito yung pagkain, yung acid para hindi umakyat. Okay? Sana po nakatulong tong video para sa katulad ko na may problema sa acid reflux. Okay? Pag matindi na, siyempre, papacheck tayo sa doktor. Pag may dugo sa dumi, pag sobrang sakit ang tiyan, sumuka ng dugo, o yung boses na mamaos na, pacheck natin kasi baka nasisira na yung vocal cords. Okay? Pag namamaos, pahinga ang boses. Huwag ganong gagamitin. Sana po nakatulong tong video. God bless po.